A match made in music. Ang bawat puso ay umaawit na isang kanta, hindi man ito kompleto at hanggang sa isa pang puso ang bumubulong pabalik. Ang mga gustong kumanta ay laging nakakahanap ng kanta. Sa dampi ng minamahal, lahat ay nagiging makata. Come on, Mami! Tuwang-tuwa ang mga anak ko habang sumasayaw sila sa musikang tumutugtog mula sa stereo. Hinawakan ko ang kanilang mga kamay habang umiikot kami sa harap ng silid. Sumasayaw ng walang tigil na lagpas na sa oras na kanilang pagtulog. Nang nahiga na sila at nakatulog sa kanilang silid, hindi na ako nakapaghintay na isalang muli ang tape at makinig muli. Ako ay keyboard player sa isang country rock band noon. Binigyan ako ng drummer namin ng kaset ng mga orihinal na kanta ng kaibigan niyang si David. Tinawag na DB ng pamilya at mga kaibigan. Malaki ang pag-asa ng miyembro ng banda ko na baka mailapit sa akin ang galing ng keyboard, piano licks ng DB. Habang nakakuha ako ng ilang tip, ang pagtugtog ng musikero na ito ay higit na lumampas sa aking kakayahan. Gayunpaman, ang tape ay hindi isang kumpletong bust. Ang mga bata at ako ay nagkaroon na ngayon ng ilang kahanga-hangang musika ng sayaw at nasiyahan ako sa mahiwagang paraan na pinalakas ng mga kanta ang kanilang spirito, gayon din ang sarili ko. Hindi naging madali ang buhay para sa akin o sa mga bata. Ang aking asawa at ako ay nagkaroon ng isang hindi maligayang pagsasama at ang mga bata ay bihirang makita ang kanilang ama. Nakahanap ng iba si Led at sa huli ay ako din. Dapat matagal na namin itong hininto. Sa halip, nakiusap sa akin ang aking asawa na bigyan ng isa pang pagkakataon ng aming pagsasama na di ko pinag-iisipang tinanggap. Ngunit humingi siya ng diborsyo pagkaraan ng 2 taon. Sa panahon ng pagsubok, ang mga tao ay madalas na bumaling sa alak o sa droga. Ngunit bumaling ako sa mga kanta ng DB. Sa kabila ng isang desperado, nakakalito na panahon sa aming buhay, ang mga bata at ako ay madalas na naaliwin ang aming sarili sa pamamagitan ng pagsasayaw sa paborito naming musika ngayon. Pagkatapos patulugin ang mga bata sa kama tuwing gabi, uupo ako sa sahig, pinupunasan ang aking mga luha habang dinadala ako ng boses ni DB sa mas maliwanag na lugar. Sa katunayan, nahulog ako ng husto sa mga kantang ito at hindi ko maisip ang aking buhay kung wala sila. Sa pagdaan ng mga taon, ang musika ng DB ay kasama ko bilang isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Sa pamamagitan ng paglipat, pangalawang diborsyo at ilan sa pinakamasama, pinakamadilim na panahon ng aking buhay. Ang bago at nakakagayak na boses ni DB, umaawit ng may pag-asa, kagalakan, kalikasan, pag-ibig at espiritualidad. Nang nakinig ako, naniwala ako sa isang bagay na mas mabuti, hindi lamang para sa akin, ngunit lalo na para sa aking mga anak. At kahit anong kahulugan ang nangyari sa buhay ko, sa langit man o impyerno, ang musika niya ang nag-aangat sa akin sa mas mataas na antas. Isang araw, habang nag-i-enjoy sa isang day trip sa kabundukan, inilagay ko ang pinakabagong tape ng DB sa aking pack. Habang nakikinig ako sa isa sa kanyang pinakabagong kanta, ang bumungad na lyrics ay nakapagpataas ng balahibo sa akin. Ang mga ito ay simpleng salita, magpahinga, ayos lang ang araw, ay sumisikat sa loob ko. At gusto kong malaman kung ano ang pakiramdam ng tumatama sa akin ng araw. Naisip ko kung gaano kapanatag ang pakiramdam na malaman na maayos ang lahat. Hindi ko maisip ang gayong kapayapaan. Natamaan ako, nabuhay at hininga ko ang musikang ito magpakailanman. Ngunit hindi ko kailanman inisip ang tungkol sa manunulat ng kanta na sumulat ng mga kantang ito. Hindi maaari makapagsulat at kumanta ang musikero na ito kung ang mga emosyong ito ay hindi niya naranasan sa sarili niya. Gusto ko kung anong meron siya. Gusto kong maramdaman ang kanyang kaligayahan at malaman kung ano ang alam niya. Ang kanyang espiritu na napakalinaw sa kanyang mga kanta ay nakakita sa akin ng labis na sandaling iyon. Nadama kong parang kilala ko ang magiliw na kaluluhang ito.
buong buhay ko. Ito ay isang milestone para sa akin. Nag-ipon ako ng lakas ng loob at tinawagan si David. Ipinaliwanag ko kung sino ako at sinabi sa kanya, gusto ko kung ano ang meron ka. Gusto kong maging katulad mo. Nag-usap kami ng ilang oras. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, naging pen pal kami. Pero nagmahalan agad. Nanirahan ako sa kanluran at siya ay nakatira sa silangan. Makalipas ang mahigit na 6 na buwan, napagtanto namin na nagmamahalan na kami. At ang aming buhay ay nauwi sa isang higanting maze na puno ng mga hadlang. Bawat isa ay isang kwento sa sarili, kahit na hindi kasama sa agenda ni David ang kasal, at nangako akong hindi na muling ikakasal. Halos 7 taon pagkatapos marinig ang kanyang mga kanta sa unang pagkakataon, at 1 taon at kalahati pagkatapos kong tumawag sa telepono, nagpakasal kami. Noong nakaraang taglagas, pinagdiwang namin ang aming ika-28 anibersaryo ng kasal. Natutuwa ako na umibig ako sa musika ng aking asawa bago pa man ako umibig sa kanya. Hindi makapaniwala na siya ang soulmate ko. Kahit na gusto kong magkakilala kami ng mas maaga at siya lang ang nag-iisa. Nakakagaan ng loob na malaman na sa pamamagitan ng kanyang musika, si David ay palaging kasama ko sa pinakamasama at pinakamagandang panahon ng aking buhay, na sumusuporta sa akin sa lahat ng oras. Hanggang ngayon, nagpapakanta pa rin sa puso ko ang kanyang mga kanta.